Hey, ako si Verts at welcome sa aking channel. Ngayon, masasaksihan ninyo ang ilan sa mga nakakatakot na video sa social media ngayong linggong ito. Kaya pindutin mo na ang subscribe button para sa mas marami pang content katulad ito. Ang bidyong ito ay naipost sa napakasikat na subreddit na High Strangeness, na karaniwang koleksyon ng iba't ibang larawan, video, at mga kwento na may kinalaman sa paranormal, mga UFO, sinaunang kultura, cryptozoology, mga anomalya, at iba pang kakaibang bagay. Ayon sa nag-upload ng partikular na bidyong ito, ang kuha ay nakunan gamit ang isang French trail camera sa isang rancho na matatagpuan sa pribadong ari-arian, sa kalagitnaan ng gabi noong Oktubre ng 2018. Bagamat 7 segundo lamang ang haba ng video, sapat na ito upang magdulot ng kilabot at tiyak na matatakot kang panoorin ito ng mag-isa kung sakaling mag-isa ka nga. Silipin ninyo. Bigla na lamang may makikitang isang kakaiba, matangkad, at payat na humanoid na nilalang na naglalakad sa mismong harap ng kamera bago tuluyang mawala sa kuha. Ilang segundo lamang ito bago matapos ang video, na nag-iiwan sa ating lahat na nagtataka kung ano nga ba ang talagang nahuli ng trail camera na ito. Kung mayroon kayo anumang mga teorya tungkol sa bidyong ito, huwag mag-atubiling iwan ang mga ito sa comment section sa ibaba, dahil ikalulugod kong marinig ang inyong mga opinyon. Mas mahigit sa UFO subreddit, isang user na may pangalang Strange Attractor 7 ang nag-post ng isang napakakatakot na video na ayon sa kanya ay nahanap niya lamang, at ito raw ay naitala noong 1994 ng dalawang mangingisda sa baybayin ng Florida. Basta-basta lamang nagre-record ang dalawang lalaki dahil gusto lang nilang makapture ang sandali, ngunit hindi nila inakala na ang kanilang video ay magpapakita ng isang bagay na tunay na nakakabigla. Sa video, maririnig ang mga lalaki sa bangka na nagsasabing naniniwala silang napapalibutan sila ng mga UFO, at isa sa kanila ang nagbilang ng kabuoang 13 magkakaibang anyo ng mga ilaw sa paligid. Habang papalayo ang kanilang bangka, tila papalayo rin ang mga ilaw, na nangangahulugang sa kabutihang palad, iniwan sila ng mga posibleng UFO at hindi sila sinundan. Ngunit nananatili pa rin ang tanong, totoo nga bang mga UFO ito, o may mas karaniwan at lohikal na paliwanag para sa hindi pangkaraniwang pangyayaring ito? Malamang ay hindi na natin kailanman malalaman ang sagot, ngunit isang kawili-wiling detalye ang binanggit ng nag-upload ng Reddit post. Sa simula ng video, tila may helicopter ng Coast Guard na lumilipad malapit sa kanila. Ano sa tingin ninyo ang masasabi ninyo tungkol sa kakaibang kuhang ito? Ibahagi ninyo ang opinyon ninyo sa mga komento. Ang susunod na video ay inilathala noong Hunyo taong 2024 sa isang YouTube channel na pinapatakbo ng isang taong kilala bilang Sonny Beta. Ang nasabing video ay 2 minuto lamang ang haba, ngunit nagpapakita ito ng tunay na nakakakilabot na footage na tiyak na magdudulot ng takot sa sinumang makapanood, lalo na pagdating sa kagubatan. Ganito ang nakasaad sa paglalarawan ng video. Sa madaling araw ng ika-30 ng Mayo taong 2024, isang driver ng truck na kukuha ng mga kagamitan malapit sa Sunchild First Nation Reservation, hilagang kanluran ng Rocky Mountain House, Alberta, Canada, ang nakakita ng isang malaking nilalang na nakatayo ng tuwid sa gilid ng isang rural na industrial site. Hindi nakita ng driver ang nilalang hanggang sa siya ay bumaba na ng truck at naglalakad papunta sa mga kagamitang kanyang ikakarga. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa kanyang truck at agad na umalis sa lugar. Naitala ng dash camera ang imahe ng nilalang habang papasok ang truck sa site. Tinatayang ang taas ng nilalang ay nasa pagitan ng 11 hanggang 13 talampakan. Naglagay na rin ng mga remote camera sa paligid ng lugar.
Ayon sa nag-upload, sisiguraduhin niyang magpo-post siya ng anumang update kung sakaling may lumabas na bagong impormasyon. Tungkol naman sa footage na inyong napanood, masasabi talagang ito ay lubhang nakakakilabot. Ipinapakita ng video ang tila isang Sasquatch. Kung ito nga ba ay totoo, ay nakasalalay pa rin sa interpretasyon ng bawat isa. Ano sa palagay ninyo? Talaga bang nakuhanan ni Sony Vesa sa kamera ang isang Sasquatch para makita ng buong mundo? O isa lamang itong bagay na hindi gaanong nakakatakot o misteryoso? Huwag kalimutang iwan ang inyong mga opinyon at teorya sa comment section. Ipinapakita ng susunod na video ang isang batang babae na nagngangalang Sandra na sinusubukang mag-film ng isang house tour video kung saan ipinagmamalaki niya ang isang vintage na bungalow na itinayo noong 1963. Sa una, sinusubukan niyang basahin ang kanyang mga linya sa harap ng camera, pero nagkakamali siya kaya inuulit niya ito. At dito na nagsisimula, sa puntong ito, na ang isang mukhang normal na house tour video ay biglang nagiging isang nakakatakot na bangungot. Tingnan ninyo. Wow, alas 10 na ng gabi. At punong-puno ang schedule ng mga showing para sa vintage na bungalow na ito mula 1963. Sige, ulitin mo. Nakakamera ka. Sige, ulitin mo. Hindi ako natatakot. Bigla na lang, ang pintuan na nasa likod mismo ni Sandra ay tila kusang bumukas. Dahil nagtataka sa nangyari, nagpa siya siyang imbestigahan ito. Sa bandang huli ng video, biglang nahulog ang smoke detector mula sa kisame, dahilan para tumakbo siya palayo sa takot, at sa totoo lang, sino ba ang hindi matatakot? Sa paglalarawan ng post, isinulat ni Sandra, Okay, heto na. Itinatago ko muna ito sa mga posibleng kliyente sa malinaw na mga dahilan. Para lang malinawan kayo, ipinakita ko ang bahay sa gabi dahil may ilang kliyente na interesado sa ilaw ng interior tuwing gabi. Nakakarinig din ako ng boses sa loob bago pa mag-record. Umaalingaw-ngaw ang mga boses, at siguradong sigurado ako na bigla na lang lumalamig ang bahay. Kayo, ano sa tingin ninyo ang ibig sabihin ng nakakatakot na video na ito? Sigurado akong maiisip ninyo ito sa susunod na pagkakataong maghahanap kayo ng bagong bahay. Ang dashcam footage na ito mula sa Korea, na naipost sa YouTube noong Oktubre taong 2020, ay kuha mula sa dalawang magkakaibang anggulo, isa ay patungo sa harap at isa ay patungo sa likod, tulad ng makikita mo agad. Ipinapakita sa footage ang uploader na si Byung-Jin Kim na nagmamaneho sa isang highway sa gabi. Sa puntong ito, tila maayos ang lahat para sa uploader, ngunit malapit na siyang mabigla sa loob lamang ng ilang segundo. Sa isang kisap mata, isang kakaibang nilalang ang makikitang nakatayo sa gitna ng kalsada, tila bigla itong lumitaw. Ipinapakita ng front-facing camera ang nilalang na biglang sumulpot. Samantalang ang back camera ay nagpapakita sa nilalang matapos itong madaanan ng uploader. Nakakatakot ang video na ito sa maraming dahilan. Una, nakakabaliw kung gaano katingkad at malinaw ang nilalang hanggang sa lapitan ito ng driver. Pangalawa, hindi natin alam kung ano o sino ang nilalang na ito at kung ano ang layunin nito. At pangatlo, ipinapakita nito kung gaano talagang unpredictable ang buhay minsan. Ang video rin na ito ay magandang paalala na laging maging alerto habang nagmamaneho.
Isang Reddit user na kilala sa pangalang Mandro338 ang nagpost ng isang tunay na kawili-wiling video sa kilalang UFO subreddit na tiyak na pinag-uusapan ng marami nitong mga nakaraang buwan. Para sa konteksto, ganito ang kwento. Tinatayang bandang 4:05 AM noong ika-1 ng Enero taong 2025, isang crew ng helicopter na patungong Hilagang Silangan mula Yuma papuntang downtown Phoenix ang nakakita ng dalawang hindi kilalang sasakyang panghimpapawid na gumagalaw patimog. Isang bihasang dating piloto ng US Army Black Hawk ang napansin na wala sa ADS-B ng isang passive radar system ang alinmang sasakyang ito, na karaniwang nakikita ang mga eroplano sa real time. Wala ring nakikitang ilaw na pang-navigate ang mga sasakyang ito, nakakaiba dahil sa direksyon ng kanilang paglipad at sa kakayahan ng crew na makita ang mga ilaw gamit ang night vision goggles, NOGs. Isa sa mga sasakyang panghimpapawid ay tumaas at nawala, habang ang isa naman ay bumaba at lumayo bago tuluyang naglaho. Hindi nagtagal, lumitaw ang mas maraming hindi kilalang bagay, kaya nagsimulang mag-video ang crew. Dahil sa kanilang malawak na karanasan sa paglipad sa gabi at sa pagmamasid ng iba't ibang phenomena sa himpapawid, kabilang ang mga flare, satellite, media, at mga militar na sasakyang panghimpapawid, natagpuan nila ang mga nakitang ito bilang labis na kakaiba. Binubuo ang crew ng piloto, ang kanyang medic na may 2 taong karanasan sa night flying, at isang nurse na dati ring military medic. Binigyang diin nila na ang pagtukoy ng lalim gamit ang nods ay maaaring mahirap, ngunit ang mas maliwanag na mga bagay ay karaniwang lumalapit dahil sa kanilang mga halo. Nang suriin ang video, napansin ng nurse na may ilang impormasyon sa lalim ang nawala kumpara sa panunood gamit ang binocular nods, ngunit malinaw na ang mga bagay ay nasa harap ng mababang ulap at lupa, kaya hindi ito maaaring mga satellite. Ang buong 20 minutong video kasama ang flight radar screenshot ay ibinigay para sa mas masusing pagsusuri. Nagkaroon ng sighting malapit sa restricted military airspace at isang nuclear facility, na lalong nagdagdag ng misteryo. Bagaman bukas sa makatwirang paliwanag, nanatiling naguguluhan ang crew sa pangyayaring ito, dahil ito ay lubhang naiiba sa kahit anumang kanilang naranasan noon. Ito ay isa sa mga pinakakawili-wiling video na aking nakita sa mahabang panahon, at ito rin ay naging mainit na paksa sa UFO subreddit, at may dahilan kung bakit. Kaya, ano sa tingin ninyo tungkol sa video na ito? Tulad ng dati, siguraduhing iwan ang inyong opinyon sa mga komento. Sa Alien subreddit, may isang Reddit user na nagpost ng isang napaka-interesanteng video ng di umano'y isang UAP sighting na tiyak na ikagugulat at ikakatuwa ng mga pamilyar sa paksang ito. Sa video, makikita natin ang isang batang lalaki na kinukunan ng video ang kalangitan sa dapit hapon matapos niyang mapansin ang isang kakaibang bagay sa langit. Panoorin ninyo at tingnan mismo kung ano ang kanyang nakuhanan noong gabing iyon. Kitang-kita ang pagkabigla ng bata sa kakaibang hugis sa langit, na inilarawan ng ilan na parang umiikot at kumukulo na tila ibabaw ng araw, na may matinding liwanag, isang paglalarawang mukhang akmang-akma. Patuloy na kinunan ng bata ang misteryosong anomalyang ito sa langit sa buong panahong ito'y nakikita. Sa dulo ng clip, dahan-dahang naglaho ang bagay sa madilim na kalangitan, na iniwan sa kanya ang isang alaala na tiyak na dadalhin niya habang buhay.
Maraming tao sa comments ang tila lubos na namangha sa video, at hindi rin mahirap makita kung bakit. Ang clip ay mukhang tunay, at ang itsura ng di umano'y UAP ay talagang nakakatakot. Gayunpaman, ang mga ganitong video ay laging bukas sa iba't ibang interpretasyon, kaya interesado akong malaman kung ano ang palagay ninyo. Sa tingin ba ninyo ito ay tunay na isang UAP, o may iba kayong paliwanag? Ipaalam ninyo sa akin ang inyong opinyon sa comments. Isang user na kilala sa pangalang Truth is Fictionit ang nagpost ng isang video sa kanyang account na sa unang tingin ay mukhang isang karaniwan at walang masyadong nangyayaring video na kuha sa gitna ng kagubatan. Ngunit, tulad ng makikita ninyo sa sandaling ito, ang video na ito ay malayo sa ordinaryo. Ang footage na pinapanood ninyo ay isang na-stabilize na video na kuha sa isang kagubatan. Tingnan ninyo ito ng mabuti at pansinin kung may mapapansin kayong kakaiba. Nakita nyo ba, sa isang punto ng video, makikita ang tila isang mataas at mabalahibong nilalang na naglalakad sa kagubatan. Dahil dito, maraming tao ang nagspekula na maaaring ito nga ang mailap na Bigfoot. Siyempre, isa lamang ito sa mga teorya, at ang video ay bukas sa interpretasyon. Sa mga komento, iniisip ng iba na ang nilalang ay naglalakad sa isang paraan na parang tao. Samantala, may iba naman na kumbinsidong nakuhanan ng isang Reddit user ang lehitimong footage ng pagkakaroon ng Bigfoot. Ano sa tingin ninyo? Huwag kalimutang iwan ang inyong mga teorya sa mga komento. Isang YouTube channel na kilala bilang Derek Siyam na po ang nagpost ng video sa kanyang account noong ika-27 ng Mayo taong 2011, kung saan siya at ang isang kaibigan ay nag-iikot sa loob ng isang paaralan na hiningi ng kaibigan niyang silipin dahil iniisip nitong lumipat doon. Sinabi niya na gusto ng kaibigan niyang i-video ito para maaari niyang balikan ang footage kasama ang iba pang mga video ng paaralan, at sa huli ay makapagdesisyon kung saang paaralan siya lilipat. Ipinapakita sa partikular na video na ito ang dalawa na pumapasok upang silipin ang Texas Lutheran University, na sa unang tingin ay mukhang maganda. Ngunit mabilis na nagbago ang lahat. Tulad ng makikita sa isang bahagi ng video habang nasa guided tour kasama ang kanyang kaibigan at ang tour guide, ang camera ay umiikot sa kanan at makikita natin ang isang misteryosong parang multo na hugis lalaki sa hallway ng ilang segundo bago bumalik ang cameraman sa ibang anggulo at nagpatuloy sa paglakad pasulong. Sinabi niya na walang nakakita sa nilalang noong kinukunan ang video, at napansin lamang nila ito nang balikan nila ang footage sa ibang pagkakataon, na nagdulot sa kanila ng nakakatakot na karanasan. Sa hindi ikinagulat ng sinuman, binanggit ng nag-upload na nang makita ang video, opisyal na tinanggal ng kanyang kaibigan ang lugar na ito bilang posibleng paaralan na paglilipatan. Sana nga ay nakahanap siya ng magandang paaralan na paglilipatan sa huli, isa na walang anumang multo. Isang Reddit user ang nagpost ng isang napakakakaibang video sa Alien subreddit, na nagpapakita ng kuhang video sa itaas ng gusali ng Pentagon sa Washington, D.C. mula sa tatlong magkakaibang anggulo noong 2018. Ang unang anggulo ay nagpapakita ng isang taong nagmamaneho ng kanyang sasakyan ng gabi, simpleng sinusubukang i-enjoy ang biyahe, nang bigla na lang siyang makakita ng isang tunay na kakaibang bagay sa kalangitan.
Panoorin ninyo ito. Mukhang talagang isang uri yun ng kakaibang lumulutang na bagay sa ibabaw ng gusali ng Pentagon. Ang ikalawang anggulo ay nagpapakita ng parehong pangyayari, ngunit mas malinaw at mas nakafocus sa pagkakataong ito. Ang bagay na yon ay tila napaka-misteryoso at hindi maipaliwanag. Ang ikatlong anggulo ay kasing labo at misteryoso rin. Hanggang sa ngayon, wala pa ring ganap na kasiguruhan kung ano talaga ang namataan sa ibabaw ng gusali ng Pentagon noong gabing iyon. Ngunit ang pinakasikat na paliwanag ay isa itong UFO. Kaya ano sa tingin ninyo? Isa ba kayong nagdududa o naniniwala? Siguraduhin ipaalam ninyo sa akin sa mga komento.